Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay nasa aklat pa rin po ng Joshua at ngayon po ay nasa chapter 20 na po tayo. Ayan, bago po natin pag-aralan ang chapter po na ito, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka at sambahin ka sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na makakapakinig po kami at makakapagbulay ng iyong mga salita. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at bigyan kami ng kaunawaan na maintindihan po namin ang mensahe mo po sa araw na ito. Sa iyo palagi ang kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Basahin po natin ang ilang talata po dito sa Joshua 20. Ang title nga po ay Makatarungan ang Diyos. Sa verse 1, ayan po ang mga lungsod kanlungan. Ayan. Sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moises. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papasukin siya at doon papatirahin. Kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. Mananatili siya roon hanggang sa litisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi namamatay ang pinakapunong saserdote na nanunungkulan ng panahong iyon. Kung mangyari ito, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya'y nakapatay. Purihin po ang Panginoon. Ang chapter po na ito ay tungkol sa mga lungsod ng kanlungan na itinatag ng Diyos para sa mga taong aksidenteng nakapatay ng isang tao o nakapatay ng hindi po sinasadya. Ito po ay may kahalintulad na atin pong mababasa sa Numbers chapter 35 verse 9 to 29. Ito po ay nagpapakita ng pagmamalasakit ng Diyos sa tao at pagbibigay ng katarungan at awa. At ang kanyang pagnanais na protektahan pa rin ang sinumang mga nagkamali o nakapinsala ng hindi po sinasadya. So ano po ang itinuturo nito sa atin? Ipinapakita po dito na ang ating Diyos ay makatarungan at tunay na mahabagin. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga nagkamali. Kaya sa totoo lang po, napakabait po na talaga ng ating Diyos. Subalit, ipinapakita din po dito na dapat tayo po ay kinakailangang maging maingat din at maging responsable sa ating mga aksyon. Kabilang na po doon ang mga aksidente at pagkakamali. Kung dito po ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang malasakit at awa sa mga nakapatay ng di sinasadya at tiyak na maibigay ng tama ang hustisya, tayo man ay inaasahan ng Diyos na gawin ang parehong pagbibigay sa tao ng awa at malasakit. Sa bandang huli, ang Diyos po na makatarungan sa lahat ng bagay ang siyang hahatol
sa tunay na nagkasala. Sa totoo lang po, mayroon po talagang mga nangyayari maging sa ating panahon na gaya nito. Kagaya na lamang ng kaya po nakapatay ay dahil ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. O kaya ay talagang hindi po sinasadya na mapatay dahil maring hindi niya nakita. Sabi po sa Bible, makatarungan po ang Diyos. Sabi sa awit 25 verse 8, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. At sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Sabihin nga po natin, makatarungan. Ipinapakita po ng Biblia na ang pagiging makatarungan ng Diyos ay bahagi ng kaniyang karakter. Tayo po na kanyang mga anak ay inaasahan din na mamuhay ng gayon. Sabi nga po sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi maging pati na rin sa atin na mga nakatatanda. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal, at mamuhay ka ng payapa, kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Amen po. Amen. Purihin po ang Diyos, sa Kanya ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita na nahayag sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagre-remind niyo po sa amin sa mga paalala at pagtuturo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pinapaintindi mo po sa amin na concern ka po, lalo na po sa mga taong nangangailangan ng katarungan. Salamat po na ikaw po ang aming mabuting Diyos na makatarungan sa lahat ng bagay, matibay na muog at aming sandigan. Maraming pong salamat. Purihin ka po at maparangalan ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at nagpapasalamat po ako sa akin pong mga nakasama sa araw na ito. Palagi po sa Diyos ang pinakamataas sa papuri. Amen. Praise and glory, honor